Ngayong araw nga ay pupunta kami ng Mami Lynn sa Boracay. Bebe time nga namin to, wala kaming kasama kahit na sino. Ito nga yung pa-birthday sa akin ng Mami Lynn, yung kaming dalawa lang. Gagawa nga daw kami ng baby boy. Charis lang. Papunta na nga kami dito ng airport at ayan, nainis ako dito kay Mami Lynn. Paano ba naman kasi mag-video nga kami ng Honey So Love So Sweet. Nag-book siya agad ng Grab. So ayun, nakarating tuloy agad, di kami nakapag-video. Kumalma na nga ako dito dahil kay Mami Lynn bawal magalit. Bumaba nga kami dito at sasakay na kami ng bus. Bus nga kami dito papuntang eroplano. 1:30 nga ang flight namin papuntang Boracay. As usual guys, AirAsia nga ulit ang binok namin. Nakasakay na nga kami dito ng eroplano at ayan, umaandar na. Alam nyo na yan guys, kapag ganyan ang mukha namin, ibig sabihin lumilipad na. Kung tatanungin nyo nga kami ng Mami Lynn, bakit Boracay na naman? Alam nyo na, hindi naman talaga sa hindi namin na-enjoy guys. Gusto lang namin talaga mag-try pa ng more. Di kasi namin yun magagawa kapag kasama namin yung dalawang bulinggit. Pero yun nga, walang minuto na hindi namin sila iniisip. Maya-maya nga ang check namin dito ng CCTV sa bahay para makita namin sila. Ang iwan nga sa dalawa naming baby is si Mama Weng at si Mama Marivic. Sila na nga daw bahala, basta kaming dalawa ng Mami Lynn ay mag-enjoy. Nakakatuwa ang isipin that sinuportahan pa tayo ng mga magulang natin. Pero yun nga, hindi pa rin maalis sa isip namin na mag-isip sa dalawa naming baby. Ang hirap pala talaga kapag nalalayo ka ng ganito kalayo sa kanila. Sa mga gusto nga pala pumunta ditong Boracay ay tuturuan namin kayo. Nag-commute nga lang kami dito ng Mami Lynn kahit afford naman namin mag-book ng van papuntang Henan Resort. Gusto ko nga rin kasi ma-experience yung mag-tricycle lang papuntang port. Ganon kasi yung mga napapanood ko sa mga video kapag pupunta sila ng Boracay. 150 nga ang pamasahe dito, kaming dalawa na yun ng Mami Lynn. Pagbaba nga pala to ng aeroplano at ayan, tanong-tanong na lang kayo, may mag-guide naman sa inyo kung saan tong tricyclean. Suggest ko nga lang sa inyo, kapag pupunta kayo dito is kailangan nakabook na kayo ng hotel. Para hindi na kayo hassle at sa hotel na lang kayo didiretso. Sa mga first timer nga talaga, mag-download lang kayo ng Agoda at ayun, marami ng hotel na pagpipilian doon. Bumabiyahe nga yung tricycle at dito ang babaan. Ito nga pala yung port na sinasabi ko kanina. Dito nga tayo sasakay papuntang Boracay. Kung mahiyain naman kayo at di kayo masyadong matanong, mayroon dyan mga nagga-guide. Pasok lang tayo sa loob at ayan, pipila tayo dito sa registration. May babayaran kayo dyan, 100 pesos lang ata, ewan ko kay Mami Lynn. Basta mga fee yan guys, yung mga barko and yung mga environment fee, mga ganon kine-kineme. Basta pag nakabayad ka na sa cashier, tanong-tanong ka lang kung saan dyan yung next. After nga magbayad ng Mami Lynn, papasok na tayo dito sa Boracay na nakalagay. Dire-diretso nga lang yan at ayun, kung may nakita na kayong mga nag-guide doon is ayan na yon. Magsasagot-sagot lang kayo doon at sasakay na tayo dito ng boat. Ganyan nga lang kabilis pumunta dito sa Boracay. By number nga ang upuan dito, wag kayong mag-alala, ibibigay naman sa inyo yan bago kayo pumasok. Nakarating na nga tayo dito sa hotel na binok ng Mami Lynn. Dito nga kami ngayon sa Henan Park Resort. So ayan, tamang check lang, tamang pirma lang dito ang Mami Lynn. Sobrang ganda nga dito at ayan, paglabas nyo lang ng pinto ay full na agad. Ipapakita rin namin sa inyo yung room na nirent namin. Ito nga guys, grabe, napakaganda naman talaga ng room na nirent namin dito. Unang ang tinignan dito ng Mami Lynn is yung kubeta. Malamang pa sa alamang nga, alam nyo na ang mga magaganap dito. So ayun, di namin alam na may bathtub pala. Dito nga naman tayo sa balcony. Magbukas mo nga lang ng pinto ay grabe naman talaga, may swimming pool. Pwede kang maligo dyan hanggang 10 p.m. First time nga lang namin talaga ng Mami Lynn experience ng mga ganitong things to do. At ayun guys, syempre magpapasalamat kami sa inyo. Tapos na nga ang mga dapat mangyari at ayan, binibidyo ko ang Mami Lynn dahil nagpapaganda. Paano ba naman kasi kakain nga kami sa labas. Mag-iikot-ikot nga kami at mag-night market. Dito na nga lang din kami kumain sa kinainan namin nung kasama pa namin yung buong family. Jeepney restaurant nga ito at ayan, napakasarap pa naman kasi ng mga pagkain dito. Kaya ayun, binalik-balikan namin ng Mami Lynn. Namiss nga dito ng Mami Lynn at ayang lechon manok. Ako nga naman dito
ang na-miss ko is yung lumpiang Shanghai na napakasarap ng suka. And of course, hindi mawawala ang sisig na sisig, umaapoy-apoy, kumukulo-kulo pa. Ito nga talaga yung na-miss ko dito, yung lumpiang Shanghai nila. Sobrang sarap nga, tapos papartneran nyo pa ng napakasarap na suka. Tinatanong ko nga sila dito kung nagbebenta ba sila ng ganyang suka. Kaso nga lang, hindi daw yan binibenta. Promise guys, try nyo rin kumain dito. Sa D-Mall nga pala to, tapat ng Mang Inasal. First time ko nga kasi makatikim ng ganyang kasarap na suka. At syempre, hindi mawawala ang dessert. Umorder nga dito si Mami Lynn ng ice cream na ube flavor. Ako nga dito is ube halo-halo naman. Sobrang sarap nga naman talaga ng mga dessert din nila dito. So yun guys, dito na nga lang din siguro nagtatapos ang ating vlog. Thanks for watching. Hope to see you soon. Bye!